Pero kang ginadan si Ninoy, so si daddy kato na hiling ko garo frantic na maray, mayo pa kato mga cellphone, pero nang-aapon sa landline, kan mga ano, nabaritaan ngayon do. So garo big deal siyang maray. Pagbalik ko sa Manila, balik ako sa dormitory, nagkakasiribot gabos. Ako, dahil ang mga amigo, maduman sa wake. Maduman sa wake sa Times Street. Nagkaigo pong duwang wake sa Times Street sa Santo Domingo Church. Nag-iba man ako. Nagpila man ako, halawig na pila. Pero nakaabot kami sa casket ni Ninoy, alas 2, alas 3 taning aga. Pagkahiling ko kan si Depo Piglinigan ang sa iyang hawak, itong bloodied na face niya, iyo ang mahihiling mo duman sa casket. Garo iyo to si sakuyang political awakening. Garo si mga nababasa ko na taonan ng buhay. After kadtong duman mi sa wake, naging active na ako sa street demonstrations. Pero raso lang ako, baka akong leader. Sunod-sunod lang ako. Never ako nagtaram in any of the rallies. Pag inaalok lang ako, naiba ako, naduman kami sa Luneta, naduman kami sa may Malacanang, nagigiribo kami ng mga mga kartolina pakadto, may pakadtong mga tarps. Paminsan mapirinta kami ng mga mga streamers sa Sako. Yan si Sakuyang participation. So kumbaga, sadit-sadit sa naman si Sakuyang si Sakuyang participation. Pero siguro because yan ako sa sarong environment na politically active si mga kairiba ko, garo na dara ako. In the sense na pagkatapos kang pagkagada ni Ninoy, si UP kadto as a community very active. 1983, nagadan si Ninoy. 1985, sige-sige na kato ang mga rallies. 1985, naglaog ako 4th year college. Mag-graduate na ako. Na si eskwelahan mismo, ine-encourage kaming mga estudyante na magbali sa mga rallies. Iko kaming choice na daig na maglaog sa samong mga klase. Na kung daig na kami malaog sa samuyang mga klase, ang grade mi na lang pass or fail. P or F. Ang basis kayan sa mga projects na ipapasubmit sa muya. So ako, dahil para bali na ako ng rally kato, duman lang ako sa pass or fail. Yan ako duman, ang mga natatandaan ko kato may nagraralaog magiraray, si mga naghaharabol na gustong maging honor graduate. Hinahabol ninda si mga grades, nagraralaog magiraray. Pero for the majority of us, yaon na kami sa tinampo. Until EDSA happened. Nagigirumduman ko maray, how it happened. February 22, si announcement. Nasa birthday party ako kan sa kuyang pamangkin. Duman man lang sa may luwas kang UP. Nagba-birthday party, kasi remote sigapos ng mga tao, nagburukasan ng TV, nagbukas ng radyo. Tapos, nagtiwalang na daa. Si President FVR, saka si Juan Ponce Enrile. Hinatod na ako sa dormitory, baka magkagulo. Pagabot ko sa dormitory, the entire UP community was preparing already. So itong February 22 ning Banggi hanggang February 25 ning Aga, mga estudyante kami, yaon na kami sa EDSA. Nauli lang kami para magkarigos, pero yaon na kami duman. Pero sa kuya, siguro maswerte ako na very personal si Sakuyang experience. Pero sa hiling ko, si pagsasabuhay kang si mga leksyon sa EDSA, nasusukol kung ano ang ginibuta after EDSA. Bako kung gaano kadakula si mga boses ta, bako sa kung gaano ka gulping rallies ang satuyang pig-iibanan, pero papaano ta isinabuhay si gabos na leksyon. And pag sinabi tang isinabuhay si gabos na leksyon, dahil gustong sabihin na kada issue yaong ka man sa tinampo para nagkukurahaw. Pero sa whatever capacity is given to you, papaano ka nag-a-action? Mayong mga darakulang bagay, in fact, kung ako ang hahaputon, mas nasusukol si satuyang kamarayan in the little things, not in the big ones. Dahil si mga little things, data inaasahan na may audience kita.
di ba? Kasi si mga darakula, medyo may preparasyon kita na may nagdadalan sa so papakarayon ta. Pero itong everyday things, si mga pang-araal daw na the choices that we make. Sa pagtubod ko, iyan ang nagde-define sa tuya. And iyan si nagtatabang sa tuya na Maria Lizar, na pigsasabuhay ta papalan si gabus na adal ta sa EDSA. Aram ko na mga hoben mo niyan, day na inagihan ito. Bako ng personal si sa indong experience, pero si pagkaaram nindo sa EDSA kung ano na sana si nababasa nindo, nadadala nindo. Kaya naugma ako, so bago nagtaram si Ma'am Susan, si Dr. Susan, na iniyo pagtutukdo sa mga eskwelahan, na igwa pa din ning attempt saka effort na siguraduhon na mga generations that come after us nanunokdan ini. Pero si assignment ko ngunyan, paano ko ba nadadara si mga leksyon kang EDSA sa good governance? Paminsan, medyo nangingilo na ako magparataram ng good governance. Tas sa hiling ko sobrang gas-gas na term na siya. Lalo na pag mga politicians ang concern. Mga politiko kami pong mga yaon digdi because we submit ourselves to elections. Pero ang good governance, bako man yan sa sinasabi. Bako yan sa sinasabi pero sa ginigibo. And si ginigibo, ang sukol kayan siring man. Kang sinabi ko sa bago, ang sukol kayan, bako si darakulang bagay. Pero si mga saradit na bagay. Kaming mga politiko, pigsasubject mi ang sa diri mi every election sa saindong para silutan kami. Pero sa kuya lang, sa hiling ko, mas magiging maray ang sa tuyang mga serbidor. Pag ang tao, hinihiling kung paano siya nag-aksyon, paano niya pigkondukta ang sa diri niya, bako sa mga darakulang bagay, pero sa mga saradit na bagay. Dahil sa mga saradit na bagay, iyo yan si everyday na ginigibutan, nahuna tamayong naghihiling sa tuya. Ngunyan na panahon ng social media, pigtukar iniyo ni Ma'am Susan Subago, mas komplikado, mas dipisil ang mundong pighihiruan ta. Dahil ang sa tuyang mga pagtubod, nasa-shape kang nahihiling ta sa kanababasa sa social media. Si anong na taon na ako nag-Vice President, I had to contend with so much muck. Pinagtiusan ko si anong na taon, nakadakol ng kahambugan na sinabi sa sakuya. Nakakahadit siya dahil ang tao, pag mayo siyang konteksto tungkol sa imo, kung ano ang nababasa niya, nasa-shape kayan ang sa iyang pagtubod. Digdiyo sa lokal, mas maray-maray. Dahil dawa anong sabihon sa imo, kung nahihiling ka kang tao up close, natatawanan siyang oportunidad na husgaran ka ning mas fair na paagi. Meaning to say, dawa pagrautan ka, pag nahihiling ang pang-araal daw mo, bakong araw kayan si epekto kang inagihan ko kang from 2016 to 2022. But that is not to say na ngunyan, syempre nagluluwas na sa sakuyang mga social media pages, local news na. Namumundo ako na kung ano sinahiling ko between 2016 to 2022, garo sa local, igwa na din kitang version kayan. Igwa ng mga trolls, igwa ng mga SOCMED army, igwa ng mga riribayan ng accusations, and kadakol na ang disinformation. Iyan ang labanan ta. Dahil iyan ang ma-shape kang opinion kang tao, iyan ang nagdadara ng propaganda, dahil na kita mag-aro sa kadatahan na nangyayari sa luwas kang naga. Pagtarabangan ta, na siguraduhon na nai-insulate ta ang satong syudad sa kararatan. Dawa iyo yan ang tempo outside of Naga. Ibahon kita.
Hindi permi ko si Vice Mayor Gabby, nakaulay ko na several times kani, ang ibang members of the City Council, nasabihan ko na, nasabi ko ini yung fight for good governance. Kaipuhan, di ita lang sasabihon na digdi sa naga, igwa kaming good governance. Kaipuhan ta ining i-display. Ano? Kaipuhan ta ining i-display in the small things most especially, but also in the big ones, sa mga symbols. Just yesterday, may pinirmahan akong pinasar kang sangguniang panglungsod ni sarong resolusyon during your session yesterday, authored by Councilor Aris Macaraig, pigtugdas na ang February 25, bako na sa ng celebration of EDSA, digdiyo sa Naga, pero sa syudad ng Naga ang February 25, iyon ang Anti-Political Dynasty Bill. Day pala. Anti-Political Dynasty Day. Para sa kuya, very strong statement siya. Nadawa ang political dynasties, nagpo-proliferate all over the Philippines. Iba ko nindo kami digdi sa Naga. Dahil digdi sa Naga, daimiyan itutugot. Kadakol oportunidad sa paligid naiibahon ta ang syudad ta sa iba. Dahil digdi sa syudad, pag sinabi tang good governance, seryoso kita. Pag sinabi tang good governance, bako lang ini nahihiling, pero lalong-lalo na namamatian iniyo kang tao. Pag sinabi tang good governance, dapat nata-translate ini to better services for our people. Pag sinabing good governance, ang gustong sabihin kani, ang kadikit na kwarta kang syudad, nagagastos taning tama. Pag sinasabing good governance, di ita pinapabayaan si mga aki tadigdi na mapariwara. Pag sinabing good governance, ang bawat tao digdi sa Naga na mamati niya, nakakaparte siya kang gobyerno. Bako lang siyang nasa receiving end kang mga tinatao kang gobyerno, pero kabali siya sa paggobernar. Kapag ang tao na mamati niya, nakabali siya sa paggobernar, kaming mga iniilihir nindo napipiritan maging tultul. Dahil arami, napigdadala nindo kami not just in the big things but also in the small ones. Dahil katuwang mi kamo. Kaya ngunya na aldaw ang pinaka-challenge para sa tuya. Data lang gigirumdumon ang EDSA every February 25. Data lang gigirumdumon ang EDSA celebration bilang Anti-Political Dynasty Day digdi sa Naga. Pero girumdumon ta ang mga leksyon kang EDSA sa pang-araal daw tang pagbuhay. Sa gabos na assignment ta, ako, politiko ako, aral daw, sinusunod ko ba? Si mga piglabanan ko kato sinisikwal ko ba siya ngunyan? Bakong mga personalidad ang pinag-uurulayan, pero pagtubod, nalilimigon ta ang gobyerno, pagtubod na ang gobyerno para sa tao, ang pinakadakulang leksyon kang EDSA, pinahiling na ang tunay na kapangyarihan mayo sa gobyerno. Pero ang tunay na kapangyarihan yaon sa tao dahil ang tao ang gobyerno. Iyan man ko ta ang isabuhay ta, bako lang mo niya na aldaw, pero sara aldaw na nabubuhay kita. Kapag kita ginibutayan, igong mas maray na Pilipinas para sa tuya kabus. Kaya, happy EDSA Day commemoration. Saka para po sa mga taga-Naga, happy Anti-Political Dynasty Day para sa to. Bago lang po ako magtapos, dahil yaon ang BJMP ko niyan, papasalamatan ko lang. Ini pong podium na ginagamit hali ni sa satong mga inmates sa BJMP, ginibuko ninda ini. Kaya mabalos na maray. Maray na aga po sa Indogabos, mabuhay ka mo.